Ito pa po ang isang update sa flood control scandal. Maliban sa tinatawag na Cabral Files ni Congressman Leandro Leviste, may hiwalay na kahon-kahong dokumento pa raw na hawak ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Cabral tungkol sa mga proponents ng flood control projects. Para bigyan tayo ng iba pang detalye, live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano-ano daw ba ang laman? Sino-sinong mga pangalan yung nandyan sa mga separate pa pala no, na dokumento galing dito kay Yusek Cabral? Ruth, hindi pa raw mahanap ng kampo ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral itong ang 6 na box na naglalaman ng dokumento. Ito yung dapat na ibibigay ni Cabral sa kanyang abogado para nga magamit sana sa kanyang depensa. Ayon sa abogado ni Cabral na si Atty. May Divina Gracia, laman nitong mga dokumento ang listahan ng mga project proposal at mga pangalan ng proponent o mambabatas na nag-request ng proyekto. Dito rin daw makikita ang mga kautusan ni nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan kay Cabral para iberipika at i-review ang mga proyekto kung ito ay qualified para mapondohan. Mahalaga raw itong mga dokumento dahil patunay daw ito na walang alam si Cabral sa anomalya ng flood control project dahil sinusunod lang niya ang utos ni Bonoan. Hindi rin daw totoo na si Cabral ang nagpasimuno sa tinatawag na allocables na siyang ginagamit umano bilang panuhol sa mga mambabatas. Wala raw kapangyarihan si Cabral na gawin ang insertion sa National Expenditure Program dahil Kongreso lang ang gumagawa nito tuwing bicameral conference. Dagdag pa ni Atty. Divina Gracia, hindi na kainabang si Cabral sa anumang proyekto na naisasama sa NEP at hindi rin daw alam ni Cabral na ang ilan dito ay substandard at ghost project pala dahil wala naman daw sa mandato niya na i-check at i-verify kung nasimulan o natapos ang mga proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Divina Gracia. These files would confirm that all Ms. Cabral did was to just follow instructions from the secretary. As to the list of projects, it can help, it may help in the investigation. Kung yung mga projects naman nagawa ng maayos, then we wouldn't be having problems. But I guess this can be used to trace the proponents of those projects that were later found to be anomalous, ghost, substandard. Ruth, kaugnay naman sa umano'y Cabral Files na hawak ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, hindi raw tiyak ni Atty. Divina Gracia kung pareho itong dokumento doon sa laman ng 6 na box. Sa ngayon, handa naman daw makipag-ugnayan ang kampo ni Cabral sa ahensya ng gobyerno kung matagpuan nga nila itong 6 na box. Pero sigurado naman daw na ang orihinal na kopya ng mga dokumentong ito ay mayroon din sa DPWH office. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.